Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1801, ang pitong assassins. Pagkatapos ng laban ng Tiantai at Jichang's Club, nagbago ang rangkang ng Champion University. Matagal-tagal na rin simula noong nangyari ang gayong labanan doon. Nanginginig pa rin ang mga tao sa tuwa. Ang Star Group ay dumanas ng matinding pagkatalo. Si Hao Qinglin, Tian Qi, Tantay the Wise, Wu, Qingfang, at iba pa ay tumaas lahat sa ranggo. Maraming tao ang nagulat. Bakit napakalakas ng mga tao ni Tiantai? Lahat sila ay napakatalentado. Siyempre, ang pinaka hindi kapani-paniwalang labanan ay ang labanan sa pagitan ni Lin Fang at Ji Wuyu. Tinalo ni Lin Fang ang unang estudyante, ang kapatid ni Ji Chang. Ngayon, si Lin Fang ang nasa tuktok ng listahan ng mababang ranggo, nakakamangha ang buong universidad. Si Ji Wuyu ay nasa tuktok sa loob ng mahabang panahon, ito ay isang hindi kapani-paniwalang pagbabago, ngunit siya ngayon ay pangalawang estudyante lamang. Pagkatapos ng labanang iyon, ang pinakatanyag na mababang antas ng mga emperador ng Champion University ay ang mga miyembro ng Tiantai. Mula sa sandaling iyon, ang mga taong sasali sa Tiantai ay maituturing na napakalakas. Ang Star Group ng Jichang's Club ay bumababa. Para bang nawala ang kanilang reputasyon sa isang sandali at sa susunod. Noong una, maraming tao ang gustong nakawin ang Celestial Evolution Holy Scriptures ni Lin Feng, ngunit dahil sa labanang ito, sumuko na sila sa ideya. At kung ang mga medium level na emperor at high level na emperors ay gustong apihin si Lin Feng sa kanilang lakas, kailangan nilang mag-isip ng 2 beses dahil mayroon na siyang suporta. Karaniwang hinahangaan ng mga tao ang nangungunang 3 estudyante ng universidad. Hindi man sila lantaran ang pagsuporta sa kanila, naunawaan din ito ng mga matatanda ng Champion University. Sa liblib na kabundukan, si Ji Wuyu ay nagsasanay ng kultivasyon na parang baliw. Si Yu Wenjing ay nakaupo sa tabi niya at nagsasanay din ng cultivation. Isang matandang lalaki ang lumitaw sa hangin at tumingin sa kanila. Nagulat siya nang lumapag siya sa tabi ni Yu Wenjing. Ancestor. Sabi ni Yu Wenjing, idinilat ang kanyang mga mata. Yumuko siya kay Ancestor Zhu Tian. Anong meron sa kanya? Tanong ni Ancestor Zhu Tian, na nakaturo kay Ji Wuyu. Mukhang awkward si Yu Wenjing, ngunit sa wakas ay inamin niya ang totoo. Ancestor, natalo kami. Oh, nagulat si Ancestor Zhu Tian at nagtanong. Natalo ng batang lalaki si Ji Wuyu. Talaga. Sabi ni Yu Wenjing, hinayla ang mahabang mukha, ngunit tumanggo pa rin. Sige. Sabi ng matanda, mahinahong tumanggo. Pagkatapos sinabi niya. Hindi mahalaga ang pagkatalo. Mag-aral ng mabuti. Pagkatapos, umalis ang ninuno, umiling-iling. Si Ji Wuyu ay hindi kasing lakas ni Ji Chang, ngunit wala siyang panahon para pangalagaan ang mga kabataan. Maghihintay ang matanda bago maging opisyal na guro ni Ji Wuyu, kailangan muna niyang makita kung gaano kalakas ang kanyang potensyal. Sa ibang lugar, sa tirahan ni Lin Feng, masigla si Tiantai. Si Yun Qingyan ay mukhang tuwang-tuwa at sinabi kay Huang Fulong. Buddy, tingnan mo, may 13 pang tao na gustong sumali sa Tiantai. Binigyan ko sila ng mga buwan ng pagsusulit upang makita kung gaano sila kalakas. Kung magtagumpay sila, papayagan ko silang sumali sa mga panlabas na disipulo ng Tiantai. Hehe, tumawa si Huang Fulong. Si Tiantai ay naging sikat. Kahit na naglalakad sa universidad, naramdaman ni Huang Fulong na lahat ay nakatingin sa kanya ng may paghanga. Nasaan si Lin Feng? Tanong ng isang tao sa sandaling iyon. Itinaas ni Yun Qingyan ang kanyang ulo at nakita ang isang nakangiting binata. Ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang manggas. Bakit gusto mong makita si Lin Feng? Tanong ni Yun Qingyan. May sasabihin ako sa kanya. Jing Shou, pakiramdam ko ay may masamang intensyon ka, sabi ni Yun Qingyan sa binata. Ngayon, si Jing Shou ang pangatlong estudyante sa listahan ng rangkang. Anong ibig mong sabihin? Si Lin Feng ay malakas at sikat. Kahit na sinadya ko siyang saktan, hindi ako magkakaroon ng pagkakataon. Nakangiting sabi ni Jing Shou. May gustong sabihin si Yun Qingyan, ngunit lumabas si Lin Feng at sinabi ni Jing Shou. Nasa likod mo lang siya. Hinahanap mo ako. Kababalik lang ni Lin Feng mula sa Champion Hall, at ngayon ay nakatagpo si Jing Shou. Oo, gusto kitang makausap. Sabi ni Jing Shou, tumanggo kay Lin Feng. Sige, sumama ka sa akin. Sabi ni Lin Feng. Hindi siya tumanggi. Pambihira si Jing Shou, na may hindi kapani-paniwalang reputasyon sa Champion University bilang unang assassin. Nagtataka si Lin Feng kung bakit siya hinahanap ni Jing Shou. Dinala ni Lin Feng si Jing Shou sa isang patio na may mga upuang bato. Maupo ka, umupo si Jing Shou, ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang manggas, gaya ng dati. Kung gayon, Assassin Jing Shou, bakit mo ako hinahanap? Tanong ni Lin Feng. Gusto kong sumali sa Tiantai. Sabi ni Jing Shou, nakangiting walang pakialam. Sa kabila ng kanyang sarili, nagulat si Lin Feng at nagtanong. Bakit? Mas interesado ako sa listahan ng ranggo kaysa sa ibang tao, at nakita kong kamangha-mangha ang mga laban. Ang mga cultivator ng Tiantai ay hindi kapani-paniwalang mga mandirigma, at maraming tao na sumali sa Tiantai ay nagbago. Sabi ni Jing Shou, nakangiting walang pakialam. Matagal na silang hindi lumaban sa battle stage, syempre nagbago na sila simula noong huli mo silang makita.
Kung hindi, ano ang layunin ng pagiging isang estudyante sa unibersidad kung hindi ka lalakas? Tanong ni Lin Fang. Gayunpaman, umiling si Jing Shou at sinabing, hindi napansin ng ibang tao, ngunit napapansin ko. Hindi lang sila naging mas malakas. Isa akong assassin, nakikita ko ang mga bagay na hindi nakikita ng mga tao. Napansin ko na pinag-aralan ng mga pangunahing disipulo ng Tiantai ang banal na kasulatan ng ebolusyong celestial. Kumunat ang noo ni Lin Fang. Tama si Jing Shou tungkol doon. Bilang isang assassin, nagkaroon siya ng matinding perception. Hinahangaan ko ang mga tao ni Tiantai, ikaw at ang iyong mga kaibigan. Sa tingin ko rin ay kamangha-mangha na nailipat mo ang banal na kasulatan ng celestial evolution sa lahat ng iyong mga kaibigan. Sinong gagawa niyan? Tanong ni Jing Shou, pinaikit ang kanyang mga mata at nakangiti. Hindi nakakagulat na nakaligtas kapag katapos umalis sa maliit na mundo at pumunta dito. Napailing si Lin Fang. Hindi pa sila gaanong nag-usap, paano nalaman ni Jing Shou na si Lin Fang ay mula sa isang maliit na mundo. At saka, old friends na kami. Dapat tayong magkasama, sabi ni Jing Shou. Napatulala si Lin Fang, ngunit hindi pinansin ni Jing Shou ang kanyang ekspresyon sa mukha at ngumiti na para bang si Lin Fang ay dati niyang kaibigan. Si Lin Fang ay napaka-curious. Sino ka? Tanong ni Lin Fang. Assassin, Jing Shou. Sabi ni Jing Shou, tumayo. Bigla niyang binitawan ang chi kay Lin Fang. Namutla ang buhok ni Lin Fang at tumayo din siya, pinakawalan ng sarili niyang chi. Huwag kang mag-alala. Hindi ako naparito para makipag-away. Hindi mo ba nakikilala ang chi ko? Nakangiting tanong ni Jing Shou. Naramdaman ni Lin Fang ang chi at nanginginig. Sa katunayan, naramdaman na niya ang chi na iyon, matagal na ang nakalipas. Nasa delikadong sitwasyon ba ito? Nagulat ka ba? Sa unang pagkakataon na nakita kita, hindi ko alam na ikaw si Lin Fang hanggang sa lumitaw sina Hao Qinglin at Tian Qi at muli mong nilikha ang Tiantai. Saka alam ko na ang taong matagal ko nang gustong patayin ay sumali sa Champion University. Sabi ni Jing Shou na mahinahong nakangiti. Gayunpaman, hindi mukhang masaya si Lin Fang, nakatitig siya kay Jing Shou. Galing ka sa Celestial Qi Castle. Hindi, talagang hindi. Ang mga miyembro ng Imperial Assassin Union ay hindi lahat ng tao ng Celestial Qi Castle. Kinokontrol lang nila ako sa isang tiyak na tagal ng panahon. Sabi ni Jing Shou na may ngiti na hindi ngiti. Ngunit ako, ang unang mamamatay tao, ay umalis na sa Celestial Qi Castle bago ka naroon, at ngayon ay nagkita tayong muli. Isang surprise yon. Unang assassin. Kumislap ang mga mata ni Lin Fang. Sumabog ang chi ni Jing Shou. Naalala ni Lin Fang ang mga assassin na ilang beses niyang nakilala noon. Nakapagtataka, ang pangalawang estudyante, si Jing Shou ang unang assassin. Noon, sa maliit na mundo, ang Imperial Assassin Union ay pumatay ng mga taong may talento. Ang una at pangalawang assassin ay bihirang magpakita dahil kailangan lang nilang pumatay ng mga tao na talagang may potensyal na maging lubhang malakas at maswerte ka, dahil wala ka sa listahang iyon. Mahinahong sabi ni Jing Shou. Nagulat si Lin Fang. Bakit hindi ako pinatay ng una at pangalawang assassin noon? At sino ang pangalawang assassin? Ang 7 mamamatay tao ay hindi magkakilala, at sila rin ay nagbabago sa lahat ng oras. Kapag magagamit ka, isa kang assassin. Kung hindi ikaw ay hindi. Alam ko kung sino ang pangalawang mamamatay tao. Sagot ni Jing Shou. Nakilala mo siya? Tanong ni Lin Fang. Kilala mo siya? Napakahalaga niya sa 7 mamamatay tao. Gayunpaman, narinig ko na nagtaksil din siya sa Celestial Qi Castle dahil miyembro siya ng Celestial Wen Castle. Sabi ni Jing Shou. Nagsimulang maalala ni Lin Fang ang maraming bagay. Sino siya? Ang kanyang pangalan ay Wen Aozu. Sabi ni Jing Shou nang may kumpiyansa. Napangiwi si Lin Fang sa pagtataka. Si Wen Aozu ang pangalawang assassin. Nagulat. Hindi mo kailangang maniwala sa akin. Pero sa tingin ko iilan lang ang nakakaalam ng tunay niyang katayuan sa lipunan. Sabi ni Jing Shou sa kanya. Si Lin Fang ay mukhang nag-iisip, nagulat sa bagong impormasyong ito. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1802, Heavenly Grace Godlywood. Nagulat ako dahil sinubukan ng Imperial Assassin Union na patayin si Wen Aozu, nagpapanggap ba siya noon? Hindi ko na kailangang mag-isip masyado tungkol sa kanya, gayunpaman. Sabi ni Lin Fang pagkatapos manatiling tahimik ng ilang segundo. Tumiti si Jing Shou. Sino ang nagsabing napakalakas ng pangalawang assassin? Baka noon ay talagang namatay na siya. Itinaas ni Lin Fang ang kanyang ulo, mukhang nag-iisip, ngunit pagkatapos ay ngumiti siya ng walang pakialam. Wala na siyang pakialam sa 7 assassin. Ang kanyang mga kaaway ay ang mga miyembro ng Celestial Qi Castle at ang Palace of the Celestial Kings of Medicine. Ikaw ang unang assassin at ngayon gusto mong sumali sa Tiantai, bakit ko tatanggapin? Tanong ni Lin Fang, nakangiti kay Jing Shou. Siguro ang pangalawang assassin ay hindi masyadong malakas, ngunit ako ang pinakamalakas, naiintindihan ko kung paano pumatay ng mga tao ang pinakamahusay. Dahil gusto mong maging makapangyarihan si Tiantai, hindi mo ba naisip na magiging angkop ako? Malakas ako. Kung makuha ko ang Celestial Evolution Holy Scriptures, ako ay magiging katulad ng iyong mga kaibigan. At kapag naging napakalakas ng Tiantai, magiging makapangyarihang mamamatay tao ako sa institusyon.
Sabi ni Jing Shou, ang mga kamay ay nasa manggas pa rin, at madaling ngumiti. Bumilis ang tibok ng puso ni Lin Fang ngunit ngumiti siya balik. Paano ko malalaman na hindi ka nagtatanim ng masamang intensyon? Pawang magkakapatid ang mga sumasali sa Tiantay. Kung ipagkanulo ko si Tiantay, magkakapit-bisig kayong lahat at papatayin ako. Iyan ang panuntunan mo, maliban na lang kung iniisip mo na hindi mo ako mapapatay ng mga kaibigan mo kahit magkapit kamay kayo. Mahinahong sabi ni Jing Shou. Kumbinsido siya na dahil si Lin Fang at ang kanyang mga kaibigan ay may Celestial Evolution Holy Scriptures, tatanggapin niya. Gaya ng inaasahan, ngumiti si Lin Fang. Ilabas ang iyong makajos na kamalayan. Sige. Tumanggo si Jing Shou at pinakawalan ng kanyang makajos na kamalayan, ipinadala ni Lin Fang ang banal na kasulatan ng Celestial Evolution sa kanya. Pagkatapos noon, iminulat ni Jing Shou ang kanyang mga mata at mahinahong sinabi ni Lin Fang. Kapatid ka na ngayon, kung ipagkanulo mo si Tiantay, papatayin ka ng mga miyembro ng Tiantay. Magkapatid na tayo. Sang-ayon ni Jing Shou, tumayo at ngumiti, at pagkatapos ay sabay na lumabas ang dalawang cultivator. Nakita ni Yun Qingya sina Lin Fang at Jing Shou na lumabas, nagulat siya. Ano ang sinabi ni Jing Shou kay Lin Fang? Nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Qingyan, mula ngayon, si Jing Shou ay isang pangunahing disipulo ng Tiantay. Tutulungan kanyang palakasin at palakihin ang Tiantay. Sabi ni Lin Fang kay Yun Qingyan, nakangiting matamis. Labis na nagulat si Yun Qingyan, ngunit masaya siyang ngumiti kay Jing Shou. Si Jing Shou ang unang asasin. Isa siyang hindi kapanipaniwalang mamamatay tao. Pangatlong estudyante rin siya sa listahan ng rangkang, kaya napakalakas niya. Kung pag-aaralan niya ang Celestial Evolution Holy Scriptures, lalo siyang lalakas. Mayroon din siyang hindi kapanipaniwalang mga pandama at matinding pangunawa, tulad ng karamihan sa mga asasin. Maaari siyang maging isang tunay na asset sa grupo. Ang pagkakaroon ng isang asasin ay isang mahusay na asset para sa pagpatay ng mga kaway. Umalis si Lin Fang at hinanap sina Hao Qinglin, Tantay, at ang iba pa. Sinabi ni Lin Fang kay Hao Qinglin, "Brother, unti-unti na tayong umaangat sa Champion University. Ang club ni Ji Chang ay mga kaaway natin ngunit hindi sila mga ngahas na gumawa ng gulo sa ngayon. Aalis ako saglit. Dalhin ang aming mga miyembro upang magsanay kung mayroon kang oras, tulungan silang maging mas malakas." Gayun din, tinanggap ko si Jing Shou sa Tiantay. Sinabi ko sa kanya na manatili sa Qingyan, magre-recruit sila ng mas maraming tao. Sa inyo mga kasama, kumpiyansa ako na walang mangyayari kay Tiantay. Nang marinig ni Hao Qinglin na sumali si Jing Shou sa Tiantay, tumanggo siya. Misteryoso si Jing Shou. Pero maganda ang posisyon niya sa rankings, buti na lang at sumali siya sa Tiantay. Sa tingin ko din. Sa tingin ko, si Jing Shou ay nanggaling din sa ating maliit na mundo, siya ang unang asasin noon. Sabi ni Lin Fang. Nagulat si Hao Qinglin. Lin Fang, saan ka pupunta? Tanong ni Tantay nang marinig niyang aalis na si Lin Fang. Pupunta ako sa tribo mo, sa totoo lang. Kailangan kong magtanong ng ilang bagay sa elder ng iyong tribo. Sabi ni Lin Fang kay Tantay. Ang aking tribo. Nagulat si Tantay at tumingin kay Lin Fang ng kakaiba. Tara na, may kilala akong nasugatan, hindi ko alam kung paano siya gagamutin, kaya tatanungin ko ang mga matatanda ng iyong tribo. Sabi ni Lin Fang sa kanya. Pagkalabas ng universidad, tumalon sina Lin Fang at Tantay sa bangka ni Lin Fang at umalis sa banal na lungsod. Tubos ang pasasalamat ni Lin Fang na binigyan siya ni Duan Mo ng Celestial Emperor ng bangka. Kung wala ang bangkang iyon, marami siyang nasayang na oras sa paglalakbay. Lumipad sila sa isang tiwangwang na lugar. Simple pa rin ang hitsura ng tribo ni Tantay, na parang walang nagbago mula noong unang panahon, at napakababa pa rin ang antas ng paglilinang ng mga kabataan. Mahirap isipin na ang ganoong lugar ay nasa labas lamang ng banal na lungsod, maliban kung naiintindihan mo ang filosofiya ng tribong iyon. Kung hindi, maraming tao ang talagang hinamak sila, iniisip na sila ay mga primitive na mahina. Lolo, sigaw ni Tantay. Tumalikod ang matanda at sumigaw pabalik kay Tantay. Ikaw bata, bakit ka bumalik? Naaksidente ka ba habang naglalakbay? Hehe, wala naman akong problema sa pagkakataong ito. Tingnan mo ang cultivation level ko. Tumiti si Tantay. Narinig ang mga kaluskos at isang nakakatakot na chi ang bumangon sa kalangitan habang umuungal ang kanyang mga leon. Nakatitig ang matanda kay Tantay. Tumiti siya at sinabing, "Bata, anong nangyari? Mabilis kang lumaki. Gago, sa tingin mo mahina ako." Malakas na sagot ni Tantay, pagkatapos ay tumawa siya at sinabi, "Siyempre, dumating din ako dahil kay Lin Fang, may itatanong siya sa iyo. Kahit anong gusto niya, hindi ka makakatanggi, kung hindi, magagalit ako." "Nagiging bastos ka, bata," sabi ng matanda kay Tantay. Pagkatapos, tumingin siya kay Lin Fang. "Bata, sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mo." "Guro, mayroon akong kaibigan, isang cultivator ng espada. Siya ay nasugatan ng cosmic energies, at ang kanyang mga pinsala ay malala. Siguro kung mapapagaling mo siya." Sabi ni Lin Fang, magalang na yumuko sa harap ng matanda. Hindi alam ni Tantay kung kayang pagalingin ng kanyang tribo ang mga cultivator ng espada. Halos kahit sino kaya kong pagalingin, sa tingin ko, kailangan ko lang ng oras. At kailangan kong makita ang pasyente. Sabi ng matanda.
Kung hindi ko makita ang tao, wala akong magagawa. Kumunat ang noo ni Lin Fang. Nasa dyan ba si Emperor Wu Tianjian? Kahit na naroon siya, susundan ba niya si Lin Fang sa paligid ng banal na lungsod upang magpatingin sa doktor? Guro, may iba pa bang paraan? Tanong ni Lin Fang. Nanatiling tahimik ang matanda, mukhang nag-iisip. Pagkatapos, tumango siya. Kung makukuha mo ang Heavenly Grace Godly Wood mula sa Godly Wood Valley, kung gayon ay ginagamot mo sa malamig ang anumang pinsala sa enerhiya ng kosmiko. Lolo, nagbibiro ka ba? Mamamatay si Lin Fang kung pupunta siya doon, may mga bantay. Galit na sabi ni Tantay, na nakatitig sa matanda. Hindi ko sinabi sa kanya na pumunta. Pantay na sagot ng matanda. Guro, ano ang Heavenly Grace Godly Wood? Tanong ni Lin Fang. Na-curious siya. Alam niya kung nasaan ang Godly Wood Valley, nabasa niya ang tungkol dito sa Edith Palace. Narinig niya na mayroong isang tribo doon na nakahiwalay sa mundo, marahil ito ay isang mundo mismo. Pinoprotektahan ng mga miyembro ng tribo ang kanilang makadiyos na kahoy, ngunit hindi alam ni Lin Fang kung ano iyon. Ang Heavenly Grace Godly Wood ay talagang pinoprotektahan ng husto. Ito ay nagmula sa cosmic energies ng lupa at langit. Ang ilang mga tao ay nagsasabi na ang Heavenly Grace Godly Wood ay makakatulong kapag nakikipaglaban sa mga dakilang emperador. Ang iyong kaibigan ay nasugatan, ngunit sa pamamagitan ng Heavenly Grace Godly Wood, tiyak na gagaling siya. Paliwanag ng matanda. Gayunpaman, ang Heavenly Grace Godly Wood ay nasa Godly Wood Valley, hindi nila pinapayagan ang mga tagalabas doon dahil sa ang Heavenly Grace Godly Wood. Maraming dakilang emperador doon na napakalakas. Walang maglalakas loob na saktan sila. Sa makatuwid, kailangan mong pag-isipang mabuti bago subukang makuha ito. Isang sinaunang tribo, naisip ni Lin Fang bago niya sinabi. Kung pupunta ako doon bilang panauhin, magkakaroon ba ako ng mga problema? Walang problema, ang Godly Wood Valley at ang World Clan ay pareho, hindi nila mapigilan ang mga tao na pumunta. Sa totoo lang, nagpapadala din sila ng mga disipulo sa mga universidad ng rehiyon, pero hindi naman sinasabi ng mga estudyanteng iyon na tagaroon sila, iyon lang. Matiag ang sabi ng matanda. Lolo, dalawa lang ba ang posibilidad? Wala bang pangatlo? Tanong ni Tantay sa matanda. Hindi niya gustong subukan ni Lin Fang na kunin ang Heavenly Grace Godly Wood. Sa banal na lungsod, maraming tao ang nagnanais ng Heavenly Grace Godly Wood. Ang mga sumubok ay nabigo at napunta sa mahihirap na sitwasyon. Hindi, wala nang iba. Ang pasyente ay maaaring dumating mismo o maaari mong gamitin ang Heavenly Grace Godly Wood, iyon lang. Siyempre, makakalimutan natin ang makadiyos na gamot ng mga immortal. Walang pakialam na sabi ng matanda. Napakakaunting mga tao ang nakakita ng makadiyos na gamot ng mga immortal, halos imposibleng makuha ito. Lin Fang, dalhin mo siya dito. Kaya na siyang alagaan ng aking tribo. Naiintindihan ko, tumanggo si Lin Fang. Nakaisip na siya ng plano. Tumingin siya kay Tantay at sinabing, Tantay, dito ka na lang, aalis na ako. Alam ni Tantay ang gustong gawin ni Lin Fang. Sasama ako sa iyo. Sabi ni Tantay kay Lin Fang. Sumimangot si Lin Fang at may sasabihin pa sana bago samabad ang matanda. Sige, mag-ingat ka lang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1803, Makadiyos na kahoy na clan. Kahit na ang matanda ay hindi tumutol, si Lin Fang ay nag-isip at hiniling kay Tantay na bumalik sa banal na lungsod. Nabasa ni Lin Fang ang tungkol sa Godly Wood Valley sa Edith Palace, ito ay isang hindi kapanipaniwalang lugar. Ang mga tao doon ay hindi kapanipaniwalang malakas. Mas gusto ni Lin Fang na pumunta doon mag-isa. Kung hindi niya makuha ang Heavenly Grace Godly Wood, kung gayon siya ay susuko. Kung makukuha niya ito, kung gayon iyon ay mahusay. Tungkol kay Tantay, ayaw ni Lin Fang na makipagsapalaran siya. Sa Edith Palace, nabasa ni Lin Fang na ang Godly Wood Valley ay isang sinaunang lambak sa Great Shiny Mountain, isang malaking distansya sa hilaga kanluran ng Holy City. Pagkatapos ng isang linggong paglalakbay, lumitaw ang isang bangka sa kalangitan sa itaas ng malawak na Great Shiny Mountain. Si Lin Fang ay lumilipad pa rin ng buong bilis. Ang Great Shiny Mountain ay katulad sa mga alamat, nawalan ng populasyon at nakakatakot, naisip ni Lin Fang na pasulyap-sulyap sa paligid. May mga bulok na puno, orange na damo, tiwangwang na bulubundukin, walang palatandaan ng buhay. Laming-galing si Lin Fang sa paligid at bamulong. Ang Great Shiny Mountain ay napakalawak. Ang Godly Wood Valley ay mahirap hanapin. Biglang, 3 Lin Fang clone ang lumitaw sa paligid niya. Ang isang buhay ay nagiging isa, 2 buhay ay naging 3, 3 buhay. Ang 10,000 bagay ng paglikha. Si Lin Fang ay naging 3 anino, at pagkatapos ay siyam, ngunit ang mga anino na iyon ay mukhang mga ilusyon, hindi tulad ng mga clone. Wala silang chi at parang napakarupok. Parami ng parami ang mga Lin Fang na lumitaw sa kalangitan at gumagalaw sa bawat direksyon. Lumapag sa lupa ang tunay na katawan ni Lin Fang. Pumikit siya at nagsimulang matulog. Ang Free Live Scriptures ay nagpapahintulot sa akin na magkaroon ng 3 katawan. Gayunpaman, kapag ang isang katawan ay naging 3, ang 2 iba ay nabibilang pa rin sa iyong iba pang katawan, imposibleng kontrolin ang mga ito ng nakapag-iisa. Ito ay parang isang body transformation technique, naisip ni Lin Fang.
Nang siya ay naging 1,000,000 clone, ang kanyang mga clone ay hindi maaaring lumaban, ngunit sa ngayon ay hindi ito mahalaga. Ang milyong mga clone ay naglakbay sa mga bundok. Nakita ni Lin Fang ang ilang tao doon. Ang isa sa kanyang mga clone ay nasa hangin sa itaas ng isang lambak, ang kanyang mga mata ay kumikislap. Pagkatapos ang silweta ng clone ay kumikislap at bumaba sa lambak. Napagtanto ni Lin Fang na may landas doon. Sa sandaling iyon, dahan-daang lumakad pasulong ang kanyang clone. Isang bagong mundo ang lumitaw sa kanyang mga mata, isang lungsod na may maraming tao ang naroon. Sinundan lang ni Lin Fang ang ilang tao upang mahanap ang lugar na iyon. Malayo sa Great Shiny Mountain, ang tunay na Lin Fang ay nagmulat ng kanyang mga mata at lumipad sa direksyon na iyon. Pagdating niya sa itaas ng lambak, ang kanyang milyon-milyong mga clone ay bumalik sa kanya at siya ay naging isang tao muli. Gumawa si Lin Fang ng isa pang clone. Mukha siyang totoo gaya ng totoong Lin Fang. Tumingin si Lin Fang sa kanyang clone at bumaba mula sa langit. Makalipas ang maikling panahon, nakarating siya sa lungsod. Kahit na medyo kakaunti ang mga tao doon, ang lungsod na iyon ay hindi maihahambing sa mga lungsod sa labas ng mundo. Hindi gaanong masikip, at wala ring gaanong mga gusali. Gayunpaman, ang mga tao doon ay abnormally malakas. Sa magkabilang gilid ng kalsada, may mga booth ng mga nagtitinda. Nagbenta sila ng godly wood. Kamahalan, paano ba makakuha ng godly wood? Tanong ni Lin Fang sa isa sa mga nagtitinda. Ang kahoy na ibinebenta niya ay pula at kumikislap, naglalaman ito ng mga cosmic energies. Isang kabanata ng medium level na sinaunang imperial na mga kasulatan para sa isang stick. Sabi ng may-ari kay Lin Fang. Katamtamang antas ng sinaunang imperial na mga kasulatan. Mukhang nagulat si Lin Fang at sinabi, "Iyon ba ang Heavenly Grace Godly Wood?" Heavenly Grace Godly Wood. Ang may-ari ay tumingin kay Lin Fang ng kakaiba, ngumiti, at sinabi, "Kamahalan, ito ang unang pagkakataon mo sa Godly Wood Valley." Talaga. Tumawa si Lin Fang at tumanggo sa kanyang sinabi. Ang Heavenly Grace Godly Wood ay ang panloob na bahagi ng Heavenly Grace Ancient Tree. Kahit na mahanap mo ang Heavenly Grace Godly Wood, ang isang stick ay hindi maaaring ipagpalit laban sa medium level na sinaunang imperial na mga kasulatan, ito ay hindi mabibili. Ang mga kahoy na binibenta namin ay mula sa mga sanga lamang. Siyempre, ang ibang mga vendor ay nagbebenta ng iba pang bahagi ng Heavenly Grace Ancient Tree sa lungsod, ngunit ang presyo ay mas mataas. Tungkol sa Heavenly Grace Godly Wood, walang nagbebenta nito sa Godly Wood Valley. Nakikita ko, kaya kung may gusto ng Heavenly Grace Godly Wood, wala nang pag-asa, di ba? Hula ni Lin Fang. Ang mga stock ng Heavenly Grace Godly Wood ay kinokontrol ng pangunahing clan ng Godly Wood Valley. Ang mga miyembro lang nila ang makakagamit nito. Kung gusto mong makakuha ng ilang Heavenly Grace Godly Wood, kailangan mong maging miyembro ng Godly Wood clan. Pero sa totoo lang, sa cultivation level mo, imposible. Sabi ng mga ngalakal. Nagulat pa siya na natagpuan ni Lin Fang ang lugar na ito. Naiintindihan ko, magalang na sabi ni Lin Fang. Maaari akong pumunta sa Godly Wood Valley, tama ba? Kaya mo, walang problema. Isang araw bawat buwan, ang lambak ay bukas sa mga dayuhan. May mga taong pumupunta doon para mag-trade, win-win deal ito. Hindi mapipigilan ng Godly Wood Valley ang mga tao nito na makipag-ugnayan sa labas ng mundo. Dumating ka sa tamang oras, bukas na araw ngayon, maswerte ka. Maaari kang pumunta sa Godly Wood Valley. Tumanggo si Lin Fang, ngumiti siya at sinabi, "Pwede ba tayong sumabay? Mabuti sana kung maipakita mo ako sa paligid. Mukhang mabait ka, kaya bakit hindi?" Sang-ayon na sabi ng nagtitinda. "Dapat galing ka sa isang makapangyarihang pamilya, isang karangalan para sa akin na makilala ka. Tawagin mo akong Changlin." "Sige, Brother Changlin. Ang pangalan ko ay Lin Fang." Kinausap at nakilala ni Lin Fang ang vendor na iyon. Makalipas ang maikling panahon, kumalat ang balita na magsisimula na ang bukas na araw. Naglakad sina Lin Fang at Changlin papunta sa gilid ng maliit na bayan at pumasok sa isang bagong mundo. Ang Godly Wood Valley. Sa Godly Wood Valley, may mga puno sa lahat ng dako. Mayroong maraming iba't ibang kulay sa kagubatan, at mga patio at hardinero sa lahat ng dako. Lin Fang, tingnan mo, ang mga taong iyon ay naghuhugpong ng mga puno sa Godly Wood Valley. Ang mga punong iyon ay naglalaman ng mga cosmic energies. Ang mga ito ay hindi masyadong natural bagaman, hindi sila gawa sa cosmic energies ng lupa at langit. Tanging ang Godly Wood clan lang ang may totoong sky blue Godly Wood. Sabi ni Changlin. Maraming tao ang nasa lambak at naghahanap ng mga bagay na kailangan nila. Brother Changlin, may mga tao rin na dapat pumunta sa Godly Wood clan, tama ba? Ang ni Lin Fang. Tumanggo si Changlin at itinuro ang isang grupo ng 12 ng tao, mukhang pambihira sila. Pupunta sila sa Godly Wood clan. Lahat sila ay napakalakas, ang mga mahihina ay hindi makakapunta doon. Ang angkan ay may mga hindi mabibili na mga bagay, at upang harapin ang mga ito, kailangan mong maging lubhang mayaman. Pumunta din tayo doon. Sabi ni Lin Fang at nagsimula siya sa ganoong paraan. Sumimangot si Changlin at iniunat ang kanyang kamay, ngunit hindi na maabot si Lin Fang, kaya ngumiti siya ng pilit. Nakakatawang tao. Sige, hindi pa ako nakakapunta doon, bakit hindi? Ang grupo ng mga tao ay patuloy na sumusulong.
Pagkaraan ng mahabang panahon, dumating si Linfang sa isang sinaunang lungsod. Ang lakas ng kosmiko ay lumutang sa hangin at tinakpan ng buong lungsod. Si Linfang ay namangha at napabuntong hininga sa pagkamangha. Iyan ang Godlywood Clan na kumokontrol sa Godlywood Valley. Isa rin itong banal na mundo. Makakahanap ka ng totoong Heavenly Grace Ancient Trees dito. Sabi ni Changlin, na naramdaman ng chi. Tumingin siya sa mga cosmic energies sa paghanga. Tara na, sabi ni Linfang at nagpatuloy sila. Gayunpaman, sa sandaling iyon, hinarang sila ng dalawang kabataang lalaki na may baluti ng Godlywood. Hindi ka maaaring pumunta sa teritoryo ng Godlywood Clan. Ngunit ginawa lang ng mga taong ito. Sabi ni Linfang, itinuro ang grupo ng mga tao. Hinayla ni Changlin ang manggas ni Linfang habang sinabi ng guard. Inimbitahan sila ng Godlywood Clan. Kaya pinapapasok sila. Linfang, ang mga taong iyon ay dapat na mga kasosyo sa negosyo ng Godlywood Clan, kaya sila ay inanyayahan. Sabi ni Changlin kay Linfang gamit ang telepathy. Umalis na tayo. Maraming magagandang bagay ang dinala namin. Maaari din tayong ituring na mga bisita, sa palagay ko. Sabi ni Linfang, na naglabas ng mga sandata na lumutang sa hangin sa harap ng dalawang gwardya, na naglalabas ng mapang ipang mga enerhiya. Nagkatinginan ng mga gwardya at sinabi ng isa, dahil dumating ka para makipagkalakalan, sumama ka sa akin. Sa unang pagkakataon, dapat may manguna. Salamat. Sabi ni Linfang, inilagay ang kanyang mga kayamanan. Pagkatapos, bumangon siya sa hangin kasama ang dalawang gwardya. Kakaibang tumingin si Changlin kay Linfang at sumunod. Si Linfang ay dumating na handa. Naramdaman ni Linfang ang cosmic energies sa paligid niya at bamantong hininga. Ang Godlywood Clan ay hindi kapanipaniwala, ang kanilang teritoryo ay sakop ng cosmic energies na nilikha ng lupa at langit. Dinala ng gwardya sina Linfang at Changlin sa isang palasyo. May iba pang mga tao doon, nakakaibang tumingin kay Linfang. Hindi nila kilala ang dalawang bagong taong ito, ngunit wala silang pakialam, maaaring harapin sila ng Godlywood Clan kung kinakailangan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1804, sa paanan ng puno. Sa sandaling iyon, may lumabas sa palasyo. Ang mga tao ay naglakad pasulong, ang isa sa kanila ay nakangiti at nagtanong. Mr. Lu, bakit napakatahimik ngayon? Paumanhin, lahat. Mayroon kaming ilang mga bisita, ang mga young master ay nandoon lahat na dumadalo sa isang piging. Wala silang oras na pumunta, sabi nila sa akin wala silang oras para alagaan ka, pero pwede naman kayong lahat pumunta at dumalo sa handaan. Nakangiting magalang na sabi ni Mr. Lu. Siya ang namamahala sa mga operasyon ng negosyo ng angkan. Ang Godlywood Clan ay may malapit na kaugnayan sa mga grupo ng labas ng mundo. Ang mga grupo tulad ng tribo ni Tantay ay napakabihirang, naisip ni Linfang, habang sinusundan ng grupo si Mr. Lu. Napansin ni Mr. Lu sina Linfang at Changlin, bumagal siya at ngumiti sa kanila. Ewan ko sa inyo, siguro unang pagkakataon nyo dito. Talagang unang pagkakataon namin. May dalang mahalagang kayamanan ang kaibigan ko, gusto niyang makipagkalakalan sa angkan. Sagot ni Changlin. Walang sinabi si Mr. Lu. Napakabilis, umakyat sila sa hagdan at nakarating sa silid kung saan ginaganap ang piging. Lumangalinga si Linfang sa paligid. Ang mga tao doon ay napakabata, nagkukwentuhan, nagtatawanan, at nagsasaya. Brother G, kumikinang ka sa ningning. Hinahangaan ka ng lahat, pati ako. Halika't uminom tayo. Sabi ng isang kahangahangang binata sa isa pang binata na nakasuot ng cyan robe. Itinaas nila ang kanilang salamin at nagtawanan. Ji Chang. Bulong ni Linfang, nakasimangot. Ang binata na umiinom ay nakakagulat na kampiyon ng Champion University, si Ji Chang. Biglang lumingon si Ji Chang at malamig na tumingin kay Linfang. Sino ka? Tanong ni Ji Chang kay Linfang. Bihira siyang pumunta sa Champion University sa mga araw na ito, naglalakbay at nagsasanay ng kultibasyon. Hindi niya alam kung sino si Linfang. Isang estudyante ng Champion University. Sabi ni Linfang, hindi nagbabago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Mukha pa rin siyang kalmado at mahinahon. Sabay tang Ji Chang. Dahil si Linfang ay isang estudyante mula sa Champion University, maaari silang maging magkaibigan, tinanong niya. Tinatago mo ba ang iyong antas ng pagilinang? Uri. Sagot ni Linfang, naglabas ng mga cosmic energies. Nagulat si Ji Chang at sinabi. Napakalakas ng pamamaraan. Hindi ko man lang makita. Tumawa si Linfang, ngunit walang sinabi. Napatingin siya sa ibang tao. Pambihira silang lahat. Ang binata na kausap ni Ji Chang ay malamang na mula sa Godlywood Clan. Sa sandaling iyon, tumayo ang isang binata at ngumiti kay Linfang at sa iba pa. Maligayang pagdating sa Godlywood Clan sa lahat, mangyaring sumali sa amin. Mukhang magalang ang taong iyon. Si Changlin at Linfang ay naupo sa tabi ng isa't isa. Hinayla ni Changlin ang manggas ni Linfang at sinabi, Brother, galing ka sa Champion University at tinatago mo ang level ng cultivation mo, para akong tanga. Narinig ko si Ji Chang, henyo siya mula sa Champion University, at kahit na hindi niya ito makita. E ano ngayon? Nakaupo siya sa magandang lugar, nasa lupa ako. Sagot ni Linfang. Tumawa si Changlin at sumagot. Baliw ka, tumawa pabalik si Linfang, ngunit walang sinabi. Nakinig siya kay Ji Chang at sa iba pa. Ilang araw na doon si Ji Chang.
Nakilala niya ang ilang kabataan mula sa Godlywood clan habang naglalakbay at nakipagkaibigan sa kanila. Magiting ang lahat ng binata doon. Narinig ko na ang Godlywood clan ay nagpapalaki ng Heavenly Grace Ancient Trees sa loob ng 10,000 taon, posible bang makita ang mga ito? Tanong ng isang binata na nasa ilalim ni Ji-chang. Maraming tao ang kinilig. Ilang tao ang nakakita ng tunay na mga sinaunang puno ng Heavenly Grace. Tama, gusto ko ring makakita ng totoong Heavenly Grace Ancient Tree. Sabi ni Ji-chang. Nagkatinginan ng mga binata ng Godlywood clan. Brother, dahil gustong makita ni Ji-chang at ng iba pa ang mga puno, maaari naming ipakita sa kanila. Sabi ng isang magandang babae ng Godlywood clan. Siya ang prinsesa ng angkan at nakikipag-usap sa kanyang nakatatandang kapatid na lalaki, si Shen Mochi. Sumang-ayon na tumango si Shen Mochi at sinabing, dahil gustong makita ni na Brother Ji at Brother Yan ang mga puno, bakit hindi? Hindi ako makatanggi. Mangyaring tumayo, lahat. Maraming salamat, Brother Shenmo at kapatid ni Brother Shenmo. Sagot ni Yan Ping, nakangiti ng malawak. Tumayo si Ji-chang at ang iba pa. Gusto nilang makita ang Heavenly Grace Ancient Tree, at gusto din nilang makuha ang ilang mga Heavenly Grace Godlywood. Sumama kayo sa akin, lahat. Sabi ni Shen Mochi, itinuro si Shen Mo yun na mangganguna sa daan. Si Chang Lin at marami pang ibang tao ay nanatiling nakaupo. Si Lin Fang lang ang biglang tumayo at sumunod. Tumingon ang binata at ngumiti kay Lin Fang. Kamahalan, mangyaring manatili dito at uminom ng kaunting inumin. Magkakaroon tayo ng pagkakataong mag-chat pagbalik ko. Ang iyong abang lingkod na si Lin Fang ay gustong makita din ng Heavenly Grace Ancient Tree. Sabi ni Lin Fang. Lubos niyang naunawaan ang ibig sabihin ng binata, ngunit dahil si Ji-chang at ang iba pa ang unang nagtanong, hindi maaaring palampasin ni Lin Fang ang pagkakataong iyon. At least, gusto niyang makita kung nasaan ang puno. Ayoko na ginagawang awkward ang mga bisita. Magalang na sabi ni Shen Mo yun. Mukha siyang maganda. Tangya. Nakikita rin ni Lin Fang na itinuturing ng mga taong iyon ng mga taong tulad ni Ji-chang bilang katumbas. Kinokontrol ng Godlywood clan ang isang mundo, pumunta ako dito dahil hinahangaan kita at ang iyong clan. Madidismaya ako kung hindi ko makita ang ilang bagay, lalo na kung makikita ng iba, hindi patas. Madaling sagot ni Lin Fang. Malamig na kumikislap ang mga mata ni Shen Mo yun, ngunit mahinahong namagitan si Shen Mochi. Dahil gusto mo talagang makita ito, pagkatapos ay pumunta ka. Si Shen Mo yun ay malamig na tumingin kay Lin Fang, ngunit tumalikod at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi man lang lumingon si Ji-chang. Wala siyang pakialam sa bagay na ito. Ang iba ay tumingin kay Lin Fang na may katuwaan. Anong klaseng lalaki, naglakas loob talaga siyang sundan sila, naisip ni Chang Lin. Natigilan siya. Matapang si Lin Fang. Hindi siya natatakot na masaktan ang Godlywood clan. Siya ay nagpumilit na pumunta at makita ang Heavenly Grace Ancient Trees. Ngunit tumingin siya kay Lin Fang nang may paghanga, gayunpaman. Pagkatapos ng lahat, si Chang Lin ay nasa Godlywood Valley sa napakatagal na panahon, at hindi pa siya nakakita ng Heavenly Grace Ancient Tree. Ang distansya sa pagitan ng palasyo kung saan ginaganap ang piging at ang bukid na may mga puno ay mahalaga. Dumating sila sa isang makapal at masukal na kagubatan, na kinokontrol ng Godlywood clan para sa hindi kapani-paniwalang Heavenly Grace Ancient Trees doon. Nang dumating si Lin Fang sa kagubatan, naramdaman niya ang chi na nakapalibot sa kanyang katawan at nanginginig. Ang kagubatan na ito ay protektado ng ilang hindi kapani-paniwalang malakas na tagapag-alaga. Imposibleng magnakaw ng mga puno dito. May mga Heavenly Grace Ancient Trees dito ngunit hindi ko alam kung nasaan ang mga magagamit na puno. Nakangiting sabi ni Shen Mochi. Parang kidlat ang mga mata ni Ji-chang. Narinig ko na ang Heavenly Grace Ancient Trees ay buhay at maaari pang lumipat ng lokasyon. Tila kahit na ang mga napakalakas na cultivator ay hindi maaaring agawin sila. Napakalawak ng lugar na ito, hindi dapat madali ang paghahanap ng matandang puno. Pagkatapos, lumabo ang figure ni Ji-chang sa hangin, at nawala. Napakalawak ng lugar, ngunit nabakuran ng Godlywood clan ang teritoryo. Isa lang ang labasan. Ang mga kabataang lalaki ng Godlywood clan ay nagtiwala kay Ji-chang at sa iba pa. At saka, kahit na nahanap nila ang magagamit na Heavenly Grace Ancient Trees, hindi nila ito magagamit. Nagsimula nang maglakad ang iba. Hindi gumalaw si Lin Fang. Tumingin sa kanya si Shen Mo yun at sinabing, bakit hindi ka pumunta at maghanap ng puno? Pupunta ako ngayon. Sabi ni Lin Fang. Biglang may lumabas na clone at lumipat sa ibang direksyon. Si Shen Mo yun ay sumimangot, ang taong ito ay maaaring duplicate ang kanyang sarili. Habang gumagalaw, patuloy na dumarami at gumagalaw ang mga clone ni Lin Fang sa bawat direksyon, naghahanap ng isang mature na puno. Sa lalong madaling panahon, natagpuan ni Lin Fang ang isang napakalaking puno na naglalaman ng nakakatakot na cosmic energies. Tumayo si Lin Fang sa ilalim ng puno at huminga ng malalim. Nararamdaman niya ang cosmic energies ng lupa at langit. Heavenly Grace Ancient Tree, ang anak ng lupa at langit. Hindi pa ito mature, ngunit mayroon itong hindi kapani-paniwalang chi. Ito ang biyaya ng langit. Kung ito ay mature, ang cosmic energies nito ay magiging napakalakas. Lin Fang. Kahit na sa hindi kapani-paniwalang masukal na kagubatan na iyon, walang gaanong Heavenly Grace Ancient Trees. Sila ay napakabihirang.
Ilan lamang sa kanila ang nakita ni Linfang. Ayon sa mga alamat, nakamit ng unang Buddha ang kaliwanagan sa paanan ng puno ng Bodhi. Doon siya naging Buddha. Iniisip ko kung magagawa ko bang maging cosmic energies ang aking enerhiya sa paanan ng punong ito. Bulong ni Linfang, pagkatapos ay lumakad palapit sa puno at naupo ng naka-cross-legged. Nagsimula siyang magnilay. Ang milyon-milyong clone ni Linfang ay nagsimula ring magnilay sa paanan ng iba pang mga puno. Hindi mahalaga kung sila ay mature o hindi. Hindi pa niya naramdaman ang ganoong kalakas na cosmic energies. Ang walang kapantay na martial god ng yugto. Kabanata 1805, Makalangit na Grasya. Kahit na ang kanyang mga clone ay walang lakas, maaari pa rin silang magsanay ng paglilinang at magnilay. Sa kagubatan na iyon, mayroong mga clone ng Linfang sa lahat ng dako. Lumakad sa hangin ang tunay na katawan ni Linfang at tumingin sa paligid. Napakalakas ng Godly Wood Clan. Ang kanilang mga ninuno ay lumikha ng isang tunay na mundo dito at tinatakan ito ay kanilang personal na pag-aari. Maraming napakalakas na cultivator ang lumitaw sa lahat ng oras sa kanilang angkan. Ilang tagalabas ang nang-ahas na saktan sila. Sa sandaling iyon, huminto si Linfang sa hangin at tumingin sa malayo. Si Ji Chang ay nasa harap ng isang napakalaking Heavenly Grace Ancient Tree. Nasa likod niya ang mga kamay niya at parang may kausap siya sa puno. Ang Heavenly Grace Ancient Tree ay tila lumulunok ng ilang kakaibang ilaw. Ang lakas ng kosmiko ay patuloy na tumataas sa kalangitan. Ang Heavenly Grace Ancient Tree ay sikat dahil naglalaman ang mga ito ng cosmic energies ng 10,000 bagay ng paglikha, ang enerhiya ng paglikha. Ang Heavenly Grace Ancient Tree na iyon ay malamang na napakatanda na. Iniisip ko kung mature o hindi. Ungol ni Linfang. Kahit nasa ere siya, hindi siya nilainggan ni Ji Chang. Mukha lang siyang kalmado at mahinahon. Kausap niya ang puno. Sa sandaling iyon, kumalat ang ilang tunog sa hangin, ngunit hindi sila naiiba. Katulad sila ng boses ni Ji Chang, gayunpaman. Narinig ko na maraming champions ang kadalasang pumupunta rito bago maging Celestial Emperors at pagkatapos makamit ang kaliwanagan, kadalasan ay bumabalik sila. Aling puno ang makakatulong sa akin na maging isang champion dito? Bulong ni Ji Chang na parang walang katabi. Nagulat si Linfang, dumating ang mga champions sa Godly Wood Valley. Bukod, ayon kay Ji Chang, ang mga champions ay dumating upang pag-aralan ang cosmic energies ng mga puno upang maging Celestial Emperors. Biglang bumangon si Ji Chang sa hangin, ang kanyang mga mata ay makahayop at matalas. Sinulyapan niya si Linfang, at biglang naramdaman ni Linfang na hindi na siya makagalaw. Nagsimulang tumibok ang kanyang puso. Si Ji Chang ang pinakamalakas na binata ng Champion University sa mga taong hindi Celestial Emperors. Nakakasilaw na mga ilaw ang nakapalibot sa kanya. Nakakatakot talaga siya. Sa sandaling iyon, kumikinang na asol ang mga mata ni Ji Chang, nakatingin siya sa ilang pulang ilaw. Siya ay tumalon at bumagsak sa lupa, na naging dahilan upang ito ay yumanig ng malakas. Kumalat ang mga dagandong sa hangin. Lumitaw ang mga dragon, pinawi ang kalangitan habang sila ay umuungal. Biglang lumitaw ang pulang kahoy at tumaas sa kalangitan na kasing bilis ng kidlat. Saan ka pupunta? Tanong ni Ji Chang, winawagayway ang kanyang mga kamay. Lumitaw ang mga dragon at pinalibutan ang mga pulang ilaw. Ang mga banayad na tunog ay kumalat sa hangin, ang mga Saiyan Dragon na inilabas niya ay halos magkahiwalay. Ang buong puno ay biglang umangat sa hangin. Nagulat si Ji Chang, at tumalon, hinabol ang pulang kahoy. Sinaunang puno ng langit na grasya. Kumunat ang noo ni Linfang. Ang pulang kahoy ba ay isang Heavenly Grace Ancient Tree? Bakit napakaliit nito? Inilabas ni Linfang ang kanyang bangka at hinabol ang Heavenly Grace Ancient Tree. Nais ni Ji Chang na nakawin ang pulang kahoy, hindi ba totoo ang mga chismis sa labas ng mundo? Gusto ni Ji Chang na magnakaw ng puno, ang lugar na iyon ay protektado ng malalakas na cultivator, walang pumihil kay Ji Chang na magnakaw ng puno. Nangangahulugan ba ito na tinanggap siya ng malalakas na cultivator na magnakaw ng isang puno, o nangangahulugan ba ito na may tiwala sila sa lakas ng mga punong iyon? Hinabol ni Linfang ang Heavenly Grace Ancient Tree at napagtanto na ito ay masyadong mabilis. Ito ay naging isang malayong sinag ng pulang ilaw na. Gayunpaman, sa sandaling iyon, mas maraming nakasisilaw na pulang ilaw ang lumitaw habang dumadagandong ang kulog, at maraming tao ang tumingin doon. Sinaunang puno ng langit na grasya. Sumimangot si Linfang at nakita ang pulang kahoy na naging kakaibang sinaunang puno. Ito ay napakalaki, at mukhang napakatanda. Bumagsak ito sa lupa, bumulusok ang mga ugat nito para pigilan ito sa kinatatayuan. Ang malawak na cosmic energies ay tumaas sa kalangitan. Sa sandaling iyon, sa tuktok ng isang burol, isang matandang lalaki ang biglang nagmulat ng kanyang mga mata at tumingin sa malayo, nakatingin sa Heavenly Grace Ancient Tree. Heavenly Grace Ancient Tree, isa pang makapangyarihan. Bulong ng matanda. Akala ng mga tagalabas nandoon sila para protektahan ang mga puno, pero sa totoo lang, bantay lang sila. Kahit na para sa Godly Wood Clan, hindi madaling makakuha ng totoong Heavenly Grace Ancient Tree. Tinukoy ng Heavenly Grace Ancient Tree ang dalawang bagay. Ang aktual na katawan ng puno, na isang anak ng lupa at langit, at ang Heavenly Grace na maaaring magpala sa mga tao. Sa ganoong paraan, ang cultivator ay maaaring maging may-ari ng isang puno. Ang Heavenly Grace Ancient Trees ay may mga kaluluwa, sila ay buhay,
hindi nila gustong kontrolin, kahit na ng mga miyembro ng Godlywood Valley. Tanging ang mga pinagpalang tao lamang ang makakakuha ng mga sinaunang puno ng langit na grasya. Sa sandaling iyon, dumaong si Linfang sa harap ng isang Heavenly Grace Ancient Tree. Napakalaki nito, napakalaki kaya kinilig siya. Kahit na si Linfang ay isang high-level na emperor at naglabas ng 10 uri ng cosmic energies, hindi sila magiging kasing lakas ng cosmic energies ng Heavenly Grace Ancient Tree. Ang punong iyon ay mature, isang tunay na hari ng mga puno. Sa sandaling iyon, isang nakakatakot na pressure ang biglang bumaba mula sa langit. Isang napakalaking silhouette ang lumitaw at sinabi, "Ang aking angkan, ang makajos na kahoy na clan, ay nagpoprotekta sa mga sinaunang puno ng langit na grasya." Parehong lumang mga patakaran, ang mga taong namamahala sa pagkuha ng isang Heavenly Grace Ancient Tree King ay maaaring panatilihin ang mga ito sa loob ng 100 taon. Isang siglo mula ngayon, mangyaring ibalik sila para sa mga susunod na henerasyon upang makinabang mula sa kanila. Narinig ng lahat ang boses na iyon at napailing sa loob. Ang Godlywood Clan ay ang mga tagapagtanggol ng Heavenly Grace Ancient Tree sa Dark Knight region. Naintriga din si Linfang, napakahiwaga nila. Kahit sa Edith Palace, hindi niya narinig iyon. Hindi gaanong naiintindihan ng mga tao mula sa labas ng mundo ang Godlywood Clan. Alam naman siguro iyon ng matandang lalaki ng tribo ni Tantay kaya naman sinabi niyang makakasama siya ni Tantay. Masyadong maraming iniisip si Linfang, pinaalis niya si Tantay. Ang mga taong nakakuha ng isang puno ay maaaring panatilihin ito sa loob ng 100 taon, at pagkatapos ay kailangan nilang ibalik ito. Ang mga taong maaaring kumuha ng isang puno ay hindi kapanipaniwalang malakas, at ang mga puno ay kahangahangang malakas. Gayunpaman, ang 100 taon ay isang mahabang panahon. Sa Dark Knight region, walang pumupunta sa Godlywood Valley para magnakaw ng mga puno, may misteryoso tungkol doon, naisip ni Linfang. Hindi pagmamay-ari ng Godlywood Clan ng mga puno, nandyan lang sila para protektahan sila. Kung ang isang tao ay may sapat na talento upang kumuha ng isang puno, maaari nilang alisin ang mga ito at panatilihin ang mga ito sa loob ng 100 taon, na nagpapahintulot sa bawat henerasyon na makinabang mula sa kanila. Nawala ang silweta sa langit. Napatingin si Ji Chang at ang iba pa sa Heavenly Grace Ancient Tree na iyon. Nakipagkamay siya at galit na galit ang mga dragon. Pinaligiran nila ang matibay na puno at yumanig ang kapaligiran habang dumadagandong ang kulog. Ang lupa ay patuloy na nanginginig. Gayunpaman, hindi gumalaw ang Heavenly Grace Ancient Tree. Ang mga dragon ay napakalakas, ngunit walang nangyayari, naisip ng karamihan. Namangha sila at bumilis ang tibok ng puso nila. Ipinakita ni Ji Chang ang puno, ngunit tumanggi ang puno na tanggapin siya bilang may-ari nito. Tulad ng sinabi ng ninuno, hindi mo maaaring pilitin ang isang puno na sumama sa iyo. Bulong ni Ji Chang. Pagkatapos ay tumalon siya at umupo ng naka-cross-legged sa paanan ng puno. Tumingin siya sa Heavenly Grace Ancient Tree at naglabas ng ilang uri ng cosmic energies. Ilang uri ng cosmic energies. Isip ni Linfang, pinapanood si Ji Chang. Ang isa naman ay nagpapakita ng kanyang galing, gusto niyang ang puno ay magpasakop. Sa likod ni Ji Chang, lumitaw ang isang nakasisilaw na Cyan Dragon, at ilang Cyan Dragon totem ang lumitaw din, habang siyam na Cyan Dragon ang lumitaw at umawit. Mas malakas sila kaysa sa mga Cyan Dragon ni Ji Wuyo. Biglang, isa pang ilusyon ang lumitaw sa likod ni Ji Chang. Isa itong Drag King. Gusto talaga ni Ji Chang na maging champion at kailangan niya ng tulong, kaya gusto niyang kilalanin siya ng Heavenly Grace Ancient Tree.